Ayoko na. Mahinang sabi ni Teresa. Tumutulo ang mga luha sa pisngi niya. Nakaupo siya sa gilid ng kama at nakasilip sa bintana. Katatapos lamang niya ng isa na namang pagtatalo, kaya't nagdesisyon na nga siyang makipaghiwalay sa asawa. Ang totoo, maayos ang naging simula ng kanilang relasyon. High school pa lamang ay magnobyo na nga sila at nagpakasal sila sa edad na 20 anyos lamang. Katwiran kasi nila noon ay bakit pa nga nila patatagalin? Gayong nagmamahala naman sila at gusto na nga nilang makasama habang buhay ang isa't isa. Aba, ikaw pa talaga ang umaayaw. Halos araw-araw mo kong inaaway. Lahat ng gawin ko ay mali para sa'yo. Wala na akong nagawang tama. Wala kang na-appreciate sa mga ginagawa ko. Sagot naman ni Bernard. Puno ng sama ng loob ang bawat kataga nito. Kaya nga maghiwalay na tayo, di ba? Nakasimangot na sabi ni Teresa. Fine. Hiwalay kung hiwalay. Usal pa nga ni Bernard at tumayo ito para mag-impake nga ng mga damit nito. Nanatili namang nakaupo sa gilid ng kama si Teresa at nakadungaw nga sa bintana. Umiiyak pa din siya. Dahil nga bata pa lamang sila Bernard at Teresa, nang magpakasal sila, naging mahirap nga ang sitwasyon nila. Pareho silang bata at mapusok, kaya naman dala ng madaming problema at kahirapan ni naghiwalay sila. Pareho kasi silang hindi pa nga nakakapagtapos ng pag-aaral at nahihirapan nga silang makakuha ng trabaho na may maayos na sweldo. Nakatira sila sa isang studio type na apartment. Yun lamang ang nakakayanan nga nilang upahan. Pareho silang working student dahil hindi naman mayaman ang kanilang mga pamilya. Sa fast food nagtatrabaho si Teresa at part-time messenger naman sa isang opisina si Bernard. Pareho silang pagod lagi sa trabaho at pag-aaral kaya madalas na mainit nga ang mga ulo nila na pinagsisimula ng away. Sinubukan naman silang pigilang magpakasal ng kanilang mga pamilya pero ipinilit nga nila ang kanilang gusto. Matapos silang maghiwalay sa gabing yun, hindi na nga sila nagkita pa. Lumipas ang 10 taon, nasa Amerika na naninirahan si Bernard. Matagumpay na nga siyang CEO ng isang Filipino company. Mayroon siyang fiancé at plano nilang umuwi ng Pilipinas para magpakasal. Napakalaki na nga ng pinagbago ng kanyang buhay, pati na din ng kanyang itsura. Dati ay payat at luma ang kanyang mga kasuotan pero ngayon ay matipuno na nga ang kanyang pangangatawan, kaya naman litaw na litaw ang kanyang kagwapuhan. Singkit ang kanyang mga mata at makinis ang muka. Manipis din ang kanyang mga labi at may cleft chin pa nga kaya lalo namang lalaking lalaki ang kanyang dating. Han, kailan ka ba uuwi ng Pinas para masikaso ang annulment mo? Matagal na proseso yun, hindi ba? Baka naman maantala ang kasal natin yan. Inis na sabi nga ni Katrina Lopez, ang fiancé ni Bernard. Madami pa akong inaasikaso pero uuwi din ako para asikasuhin yan. Nakakunot noong sagot na nga lamang ni Bernard. Baka naman ayaw mo naman talagang maikasal sa akin. Kaya parang ayaw mo asikasuhin ang annulment mo. Hirit pa nga ni Katrina. Balingkinitan, sexy at maganda si Katrina. Sosyal ang datingan nito dahil galing nga sa isang mayamang pamilya na mayroon ding mga negosyo sa Amerika. Nagkakilala sila sa isang party at simula noon hindi na nga nito tinigilan ng pangaakit sa binata hanggang sa maging magnobyo na nga sila. You know that's not true. Ani na nga lamang ni Bernard. Then prove it! Sagot ni Katrina sabay labas ng opisina ng binata. Naiwan itong naiiling at nakakunot noo. Ang totoo? Hindi maipaliwanag ni Bernard ang kanyang nararamdaman. Ayaw niyang umuwi ng Pilipinas. Ayaw niyang manumbalik ang mga alaala nila ng dating asawa. At lalong ayaw niya nga itong makita. Sa tingin naman niya, wala na nga siyang pagtingin dito pero ewan ba niya kung bakit ayaw nga niya itong makita pa. Lumipas ang mga araw,
Pero patindi ng patindi ang sama ng loob ni Katrina. At wala na ding nagawa si Bernard kundi umuwi ng Pilipinas. Nasa airport nga sa Pilipinas si Bernard nang tawagan niya si Katrina. "Hello, hon? Nasa airport na ako." Nakangiting sabi pa nga ni Bernard. "How's your flight, hon?" Tanong nga ni Katrina. "Ayos naman. Medyo pagod lang ako, jet lag, alam mo na." Nahihikab pa ngang sagot ng binata. "Magpahinga ka na ng maigi. Then tapusin mo na ang annulment, ha? I want to marry you na." Nakangusong sabi pa nga ni Katrina. At naglalambing sa fiancé nito. "Oo, don't worry about it. I'll talk to you tomorrow." At pinatay na nga ni Bernard ang tawag. Napapuntong hininga na nga lamang ang binata. Unti-unting bumabalik nga sa kanya ang mga alaala nila ng dating asawa. Ngayong ramdam na nga niya ang init ng paligid, ang simoy ng hangin ay nagpapaalala ng malungkot at masasayang sandali niya sa Pilipinas. Halos 10 taon na nga ang nakakaraan. Sumakay siya ng kotse na mula nga sa isang ride-hailing company na binayaran nga niya. Inihatid nga siya nito sa isang 5-star hotel kung saan nga siya mananatili ng 1 linggo. Abala siya sa Amerika kaya naman 1 linggo lamang ang kaya niyang nilaan para sa pag-aayos ng kanyang annulment. Nang makarating siya sa hotel, inayos na nga niya ang kanyang mga bag, saka nag-shower. Naka-bathrobe siya nang maupo at sagutin ang tawag sa cellphone niya. "Hello?" Sagot nga ni Bernard sa mababang boses. "Good evening po, sir. Naipadala ko na ho sa email niyo ang contact number at address ng dati niyong asawa. Address ho yun ng bahay at pinagtatrabahuan niya." Sad naman ang private investigator ni Bernard. "Okay, I will check it tomorrow. Salamat." Pinatay nga ni Bernard ang tawag sa kuminga ng malalim. Hindi na talaga niya maiiwasan na makaharap ang dating asawa. Nakatulog na nga si Bernard na si Teresa pa rin ang iniisip. Maaga siyang nagising at nagtungo sa isang karinderya na nagtitinda ng mga pagkain at panghimagas. Ayon sa private investigator, tindera daw ng halo-halo si Teresa pero wala daw doon si Teresa ng araw na yun. May sakit daw ang isa sa mga anak nito kaya hindi na nga nakapasok pa sa trabaho. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Bernard. May mga anak na pala si Teresa at malamang may asawa na din ito kaya hindi siya mahihirapang papirmahin nga ito ng annulment papers. May bahagyang kurot din sa puso niya pero bakit nga ba? Ano naman kung may asawa at anak na ito? Siya nga, magpapakasal na din. Nakaramdam din ng awa si Bernard sa dating asawa. Mahirap pa din pala ang buhay nito hindi tulad nga niya na malayo na ang narating. Marami na siyang naipong pera at ari-arian. Tinignan niya ang kanyang cellphone at kinuha ang pangalawang address, ang bahay ni Teresa. Ibinigay niya yon sa driver ng rental car niya at bumiyahe na nga sila. Lalo siyang naawa kay Teresa nang tumigil ang kotse sa harap ng isang lumang barong-barong. Nag-aalangan man, bumaba na nga rin siya at pumunta sa bahay na yon. Kumatok siya pero wala namang sumasagot. "Tao po! Tao po!" Tawag nga ni Bernard. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas nga ang isang bata. Napaka-cute nito pero payat at madungis. Kupas at halatang luma na din ng sando at shorts na suot. "Sino pong hinahanap niyo?" Tanong nga ng bata. "Hinahanap ko si Teresa. Dito ba siya nakatira?" Tanong naman ni Bernard. "Opo, nanay ko po siya pero wala po siya dito ngayon eh." Magalang na sagot ng bata. "Nasaan ang nanay mo? Pauwi na ba siya? Pwede ko ba siyang hintayin? Gusto ko kasi sana na makausap siya." Pagpapatuloy pa nga ni Bernard. Nagbago ang mukha ng bata. Lumuha nga ang mata nito sa kanagpaliwanag. "May sakit po kasi ang kapatid ko. Hindi pa po sila makakauwi. Gusto ko nga po sumama kaso naiwan po kami dito eh." "Anong pangalan mo?" Ani nga ni Bernard. "Harold po." Sagot nga ng cute na bata. "Nasaan ba ang nanay at kapatid mo?"
Kunot noong tanong naman ni Bernard. Nasa Johnson General Hospital po. Pwede niyo po ba kaming samahan pumunta po doon? Natatakot po kasi kaming mag-isa dito at nagugutom na din po kami. Lahad pa nga ni Harold. Napakunot ang noo ni Bernard at naawa siya sa bata. Sino bang kasama mo dito? Yung isa ko pong kapatid, si Harry po. Sagot ng bata. Wala ba kayong kasamang matanda dito? Nag-aalalang tanong ni Bernard. Wala po eh. Sagot muli ni Harold. Habang nag-uusap sila ay lumabas nga ng bahay si Harry at nakahawak pa nga sa tiyan. Sinong kausap mo? Dumating na ba yung kapitbahay natin? Gutom na ako. Isasama ko na lang kayo papunta sa ospital para makausap ko na ang nanay niyo at para makakain na din kayong magkapatid. Ani naman ni Bernard. Nagliwanag ang mukha ng dalawang bata. Talaga po? Oo, halina kayo. Ani ni Bernard at inalalayang sumakay ng kotse ang dalawang bata. Wow, ang ganda naman po nitong kotse na to. Ang linis po tsaka ang bango. Sa'yo po ba ang kotse na to? Ani nga ni Harold. Hindi, rental lamang ito dahil hindi naman ako dito sa Pilipinas nakatira. Nakaiting sabi ni Bernard. Hindi nakasagot ang mga bata. Napasilip-silip nga sila sa bintana nang makita ang hilera ng mga fast food restaurant na kahit kailan hindi pa nila napupuntahan. Dumaan sila sa drive-thru sa isang fast food at nang maka-order nga inabot nga ni Bernard ang tigi-isang paper bag sa mga bata. Mayroon silang tigi-isang cheeseburger at fries. Mayroon din silang soft drinks. Sa amin po to? Halos mapasigaw nga sa tuwang mga bata. Oo, sa inyo yan. Kumain na kayo. Ani ni Bernard. Nakaramdam siya ng awa sa dalawang bata na halatang hindi nakakakain ng maayos. Masayang kumain sa biyahe ang dalawang bata at ilang sandali pa, tumating na nga sila sa ospital. Ano nga ulit ang pangalan niyo? Tanong ni Bernard. Ako po si Harold, ako pong panganay at sumunod naman po sa akin si Harry po at ang bunso po naming may sakit si Henry po. Bibong sabi naman ni Harold. Ilang taon na kayo? Usisa naman ni Bernard. 10 taon na po kami sa susunod na kaarawan po namin. Ani naman ni Harold. Pare-pareho kayo ng edad? Gulat na tanong ni Bernard. Opo, triplets po kasi kami. Nakangising sagot nga ni Harold. Kaya pala magkamukha kayo eh. Ang cute nyo naman. Ako nga pala si Bernard. Hanapin na natin ang nanay nyo. Tumango naman ang cute na bata. Ipinagtanong na nga ni Bernard sa mga nurse si Teresa pero hindi nila ito kilala. Kaya't ipinapage na nga lamang niya ito. Nasa nurse information sila nang dumating si Teresa. Agad nitong niyakap ang mga anak. Nung una nga ay hindi pa nga nito napansin si Bernard. Mga anak, ayos lang ba kayo? Sorry kung naiwan ko kayo ha. Teka, paano kayo nakarating dito? Sinong kasama niyo? Sunod-sunod pa nga na tanong ni Teresa. Teresa, maiksing sabi ni Bernard. Iniangat nga ni Teresa ang tingin at laking gulat nito nang makita si Bernard. Anong ginagawa mo dito? At bakit kasama mong mga bata? Tanong kaagad ni Teresa. Galing ako sa bahay mo. Umiiyak sila. Nakiusap na, samahan ko dito. Natatakot daw sila na walang kasamang matanda sa bahay at gutom na daw sila. Paliwanag pa nga ng binata. Bumaling nga si Teresa sa mga anak. Sorry Harold, haring mga anak ha. Kinailangan kong isugod sa ospital si Bunso kaya niiwan ko na kayo sa bahay. Bibili na sana ako eh, kaso andito na kayo. Heto may tinapay dito. Okay na po kami, Nay. Pinakain na po kami ni Sir po sa biyahe papunta po dito. Ani nga ni Harold. Ang gara nga po ng kotse ni Sir, ang bango pa po tsaka ang lamig. Bida ni Harry. Salamat sa pagpapakain sa mga bata at sa paghatid sa kanila pero bakit mo ba ako hinahanap? Tanong muli ni Teresa. Mag-usap na lang siguro tayo kapag okay ng anak mo. I think this is not a good time. Nahihiyang sabi naman ni Bernard. Nahahabag siya sa sitwasyon ng dating misis at mas lalo siyang naawa dahil nga sa lagay ng anak nito. Hindi niya gustong makadagdag pa
sa bigat ng sitwasyon. Sabihin mo na, dadagdag ka pa sa isipin ko kapag hindi mo sinabi. Tsaka, sayang naman yung time mo na pagpunta dito. Sabi nga ni Teresa bahagya pang tumaas ang kilay. Sige, magpapakasal na kasi kami ng fiancé ko at kailangan kong papirmahan sa'yo ang annulment paper natin. Lalo na at dito rin kami sa Pilipinas ikakasal. Mabagal na sabi nga ni Bernard. Hindi siya komportableng sabihin yun dahil sa kalagayan ng batang may sakit. Nagulat naman si Teresa sa sinabi ng binata. Hindi niya man niya inaasahan na single pa nga ito lalo na at napakagwapo nito at ngayon nga ay mayaman pa. Pero may kung anong kumurot sa puso niya nang malamang ikakasal na pala ito sa iba. Sasagot na nga sana si Teresa pero bigla nga silang nilapitan ng isang nurse. Ma'am, kayo po ang nanay ng bata sa emergency room? Si Henry po? Oo ako nga, bakit? Kunot noong tanong ni Teresa. Nag-aalala nga ito. Nag-seizure po kasi ang anak niyo sumunod po kayo sa akin. Wika ng nurse. Agad na pumunta si Teresa sa emergency room kasunod niya, si Bernard at ang mga bata. Dok, ano pong nangyari? Nag-aalalang tanong nga ni Teresa. Lumalala na ho ang sitwasyon ng anak niyo. Kailangan na ho niyang magpa-kidney transplant. Seryosong sabi nga ng doktor. Dok, nakapili na ho sa listahan ng donor ang anak ko. Hindi ho ba siya pwedeng unahin dahil mas malala po siya ngayon? Naruluhan na ngang saad ni Teresa. Lahat ng nasa listahan ay malala, tulad niya. Baka meron kayong mga kaibigan o kamag-anak na willing maging donor para ho mapabilis ang operasyon. Suwestyon ng doktor. Maghahanap ho ako, Dok. Nagpupunas ng luha na sabi naman ni Teresa. Naku, bilisan niyo po. Dahil critical na po ang kondisyon niya. Pagkasabi nun umalis na nga ang doktor. I'm sorry about your son, Teresa. Babalik na lang siguro ako kapag maayos ng sitwasyon ng anak mo. Akmang tatalikod na nga sana si Bernard nang biglang magsalita si Teresa. Pipirmahan ko ang annulment papers. Kung magdodonate ka lamang ng kidney sa anak ko. Napakunot naman ang noon ni Bernard. Sasabi ni Teresa. What? Gusto mong mag-donate ako ng kidney kapalit ng pagpirma mo sa annulment papers? Are you crazy? Naiintindihan kong mahirap ang sitwasyon ng anak mo. Pero, hindi ko naman ata kayang magbigay ng organ para lang sa pirma mo. Isa pa, what made you think na compatible kami ng anak mo? Ikaw ang ina niya. Bakit hindi ikaw ang mag-donate? Mahabang sabi pa nga ni Bernard na nakaramdam ng inis sa sinabi ng dalaga. Nagpasuri na ako at hindi kami compatible. Nangyayari daw talaga yun minsan sa mag-iina. Whatever. I'm sorry pero hindi ko yan gagawin. Bakit hindi mo yan ang tulong ang ama niya? Baka compatible sila. Kaya nga hinihingi ko ang tulong mo. Sad nga ni Teresa nang mariin. Napakunot noong nga si Bernard. What? Gulat na tanong niya. Tumitig si Teresa sa mga mata nito at saka nagsalitang muli. Anak mo ang triplets. Naiiling naman si Bernard. Ganun ba ka-estupito ang tingin mo sa akin? Para maging donor ng anak mo, ay sasabihin mo ng anak ko sila? You were not even pregnant nang maghiwalay tayo tapos ngayon sasabihin mo may anak tayo? Hindi ko naman alam na buntis ako nang maghiwalay tayo. Irregular din kasi ang monthly period ko. 3 buwan na ang tiyan ko nang malaman kong buntis ako. Sinubukan kitang hanapin pero ang sabi, nag-apply ka daw ng trabaho sa ibang bansa at agad ka daw natanggap. Ayaw naman nilang ibigay ang contact number mo at nakablock na din ako sa lahat ng social media account mo. Mahabang paliwanag nga ni Teresa. Hindi ako naniniwala. Pagtanggi pa rin ni Bernard. E di magpa-DNA test tayo. Makakita mo na anak mo talaga ang bata. Ani naman ang babae. Fine. Maiksing sagot ng binata. Agad nang kinausap ni Bernard ang mga doktor sa ospital. Pinakonfine na nga si Henry dahil malubhan ang lagay nito. 1 hanggang 2 araw bago makuha ang resulta ng DNA test, habang sumailalim na nga rin sa iba pang compatibility test si Bernard. Naiwan naman sa kwarto si Teresa kasama ang bata.
Nasa isang public ward lamang sila dahil hindi niya kayang magbayad ng pribadong silid. Matapos ang mga pagsusuri, ay pinuntahan nga ni Bernard si Teresa. Naupo siya sa tabi ng dating asawa, nahawak ang kamay ng bata habang umiiyak. Iniabot niya ang mga papeles kay Teresa. Ano to? Mga lab results, compatible ang blood test, at iba pang laboratories namin. Wala pa ang DNA pero base sa mga resulta na yan, malaki daw ang chance na magama nga kami. Saad ni Bernard. Hindi naman talaga kita lolokohin eh. Hindi naman ako ganun kasamang tao gaya ng inaakala mo. Sagot naman ni Teresa. Hindi ko naman sinasabing masama kang tao, pero kidney ko ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ko naman yun basta-basta ibibigay sa hindi ko anak. Oo na, sana'y hindi pa huli ang lahat kapag dumating na ang DNA test. Galing ako sa pinagtatrabahuan mo. Ang sabi sa akin, hindi ka daw nakapasok dahil may sakit ang anak mo. Nang nalaman kong may anak ka na, inakala kong nag-asawa ka na. Napahiling sa Teresa. Hindi na ako nagnobyo pa. Simula nang maghiwalay tayo. Ibinuhos ko na lamang lahat ng oras at atensyon ko sa mga anak natin. Lalo na at 3 yan. Tapos sakitin pa si Henry. Humarap si Bernard kay Teresa at tumitig nga siya sa mga mata nito. Anak ko ba talaga sila? Nasabi ko na ang lahat ng gusto kong sabihin. Ikaw na ang sumagot ng tanong mo kung ano bang nararamdaman mo para sa mga bata. Huminga ng malalim si Bernard, saka tumayo. Saan ka pupunta? Tanong ni Teresa. Saad naman ni Bernard? Sa nurse station. Ipapalipat ko sa isang private room si Henry habang naghahanda kami sa transplant. Napakunot noo si Teresa. Ha? Papayag ka na magpa-opera kahit wala pang DNA test result? Tumango si Bernard at sa sobrang tuwa ay patakbong niyakap ni Teresa ang dating asawa. Ilang sandali pa ay nahimasmasan nga ito at bumitiw na nga sa pagkakayakap. Pasensya na, nabigla lang ako. Salamat sa pagbayag maging donor sa anak natin. Tumango ulit si Bernard, saka lumabas. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman nang niyakap siya ni Teresa. Tila ba bumalik ang dating nararamdaman o baka naman hindi nawala ang pagmamahal na yun na pilit niyang kinakalimutan. Nagtungo nga si Bernard sa nurse station at tinulungan niyang mailipat nga ang bata sa pinakamalaki at pinakamagarang private room sa ospital na yun. Naoperahan din kaagad ang magama at isinagawang transplant. Nang matapos ang operasyon, ay pinagsama na nga sila sa isang kwarto. Malaki naman kasi yun at maluwag pa nga kahit 2 ang hospital bed. Para din, hindi mahirapan si Teresa sa pagbabantay sa 2. Nang magising si Bernard ay agad nga niyang iginalang mga mata at napansin niyang nasa gitna ng kama nilang magama si Teresa tulog at nakasubsob ito sa kama ni Henry. Teresa, mahinang sabi nga ni Bernard pero nagising naman ito kaagad. Gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo? Dali-daling tumayo si Teresa at hinawakan ng kamay ng asawa. Okay lang ako. Kamusta ang bata? Ayos lang ba siya? Nagising na ba siya? Sunod-sunod na tanong nga ni Bernard. Okay na din siya. Teka, tatawag ko ng doktor. Pinindot ni Teresa ang button para sa nurse at agad namang dumating ang nurse kasamang doktor. Sa pagbukas nga ng pinto ay nagising na nga rin si Henry. Sinuri ng doktor ang magama. Ayos naman ang lagay nila pareho. Kailangan lang nating manatili dito sa ospital ng ilang linggo para maobserbahan sila. At pagkatapos nun, maaari na silang sa bahay na magpagaling. Pahayag nga ng doktor. Maaari na ho ba akong sumakay ng eroplano pagkalabas ko po ng ospital? Agad na tanong nga ni Bernard. Mga 1 buwan bago maging safe na sumakay ng eroplano. Sagot naman ng doktor. Napakunot noo si Bernard. Nang umalis ang doktor at nurse, kinausap na nga ni Teresa ang dating asawa. Kailangan mo nang bumalik kagad ng Amerika? Naiiling na tanong pa nga ni Teresa. Oo, may mga nakaschedule ako important meetings and conferences. Paliwanag ni Bernard. Pasensya ka na at kinailangan lang talaga ng anak mo ang tulong mo ha. Nagulat naman si Henry nang narinig to.
Tatay, siya po ang tatay namin? Nanlaki pa ang mga mata mo. Oo anak, siya ang tatay niyo. Kabadong sagot ni Teresa. Tatay, miss po kayo namin. Masay po ako na nakilala na kita. Mahinang sabi pa nga ng bata pero may ngiti sa mga labi nito. Magpagaling ka kaagad anak. Ipapasyal ko kayo kapag malakas na kayo. Nakangiting sabi nga ni Bernard. Talaga po? Lumiwanag ang mukha ng bata. Oo naman, basta magpagaling ka kaagad ah. Malambing na sagot nga ni Bernard at tumango nga ang kanyang anak. Maya-maya pa ay dumating na nga rin sila Harold at Harry na galing nga sa kantin ng ospital. Harold, Harry, siya nga pala ang tatay natin. Agad na sabi nga ni Henry. Tumingin ang dalawang paslit sa kanilang ina at tumango na nga lamang ito. Sir, ikaw po ang tatay namin? Gulat na tanong nga ni Harry. Oo, ako nga. Agad na yumakap ang mga ito kay Bernard. Mga anak, baka matamaan niyo ang operasyon ng tatay niyo. Masasaktan siya. Sa susunod na kayo yumakap kapag magaling na siya. Saway nga ni Teresa. Sorry po tatay, ang tagal lang po kasi naming naghintay ng tatay kaya excited po kami. Paliwanag naman ni Harold. Okay lang anak. Ako din naman at excited na maging parte ng buhay niyo eh. Pasensya na din kayo ah. Kung matagal ako nawala, hindi ko naman kasi alam na buntis pala ang nanay niyo nang maghiwalay kami. Lahat nga ni Bernard. Okay lang po tatay, alam naman po namin yan eh, nasabi na po sa amin ni nanay. Ani nga ni Harold. Dito na po ba kayo titira sa Pilipinas? Magiging buong pamilya na po ba tayo? Magsasama-sama na po ba tayo sa isang bahay? Sunod pa nga na tanong ni Harry. Anak, wag niyo na munang tanongin ang tatay niyo ng sunod-sunod. Pabayaan niyo muna siya makapagpahinga. Saway naman ni Teresa. Hindi na nga pumayag ang mga bata na umuwi pa nga sa kanilang bahay. Gusto nilang manatili sa ospital para nga makasama ang kanilang ama. Pinayagan naman silang manatili dahil solo naman nila ang kwartong yun at wala namang nakakahawang sakit doon. Kinabukasan naman, dumating na ang DNA test. Agad na tinignan nga ni Bernard ang resulta at napapikit siya ng mariin dahil totoo ngang anak nga niya ang mga bata. Nakaramdam na nga rin siya ng lukso ng dugo kaya nga pumayag na din siya sa transplant pero iba pa din pala sa pakiramdam ang makita mismong resulta na anak nga niya ang triplets. Habang tulog pa si Henry at sa labas naman, si Teresa pinapakain sina Harold at Harry, tinawagan niya si Katrina. Hi hon, how are you? Bati nga ni Bernard sa fiancé. Napapirmahan mo na ba ang annulment papers? Kailan ka ba babalik dito? Tanong nga ni Katrina na hindi man lamang kinumusta ang binata. Kaya nga ako tumawag hon. I have to stay here for 2 more weeks. At baka 1 month. Nag-alala lang sabi nga ni Bernard. Wait, what? Bakit naman? Gulat na tanong nga ni Katrina na pataas ang kilay nito at nakapamewang pa. May mga kailangan lang kasi akong asikasuhin. Ani ni Bernard. Like what? Usisa pa ni Katrina. Sinubukan pang umiwas ni Bernard. I will tell you pagbalik ko ng Amerika. No, you tell me now. Gate pa nga ni Katrina. Fine. I had to undergo an operation. Pagtatapat nga ni Bernard pero hindi pa nga niya inamin ang totoo tungkol sa mga anak niya. Alam niyang susugod pa uwi ng Pilipinas ang fiancé kapag nalaman nito ang totoo at ayaw nga niyang mangyari yon. Hindi mo pa ba nakikita ang dating mga asawa? Napapirmahan mo na ba ang annulment papers? Usisa pa nga muna ni Katrina. Napakunot noo nga si Bernard. Teka lang, kasasabi ko lang na naoperahan ako pero mas tinanong mo pa ang tungkol sa annulment papers. Hindi ka man lang ba nag-alala sa akin? Puno ng hinanakit na tanong nga ni Bernard. Ang totoo ay madalas ngang maramdaman ni Bernard na walang amor sa kanyang fiancé pero binabaliwala lamang niya dahil kahit papaano ay napalapit na nga siya dito. May mga pagkakataon din na kinu-question niya ang nararamdaman para kay Katrina. Paano kung natatakot lang pala siyang tumanda na mag-isa at hindi pala niya ito mahal? Hindi naman sa ganun, Han. Gusto ko lang talaga na maikasal tayo. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Agad namang bumawi si Katrina.
Nothing serious. Magpapahinga na ako. I'll talk to you soon. Naiilang na nga lamang na saad nga ni Bernard tsaka pinatay na ang tawag. Sa kabilang linya naman, napairap naman si Katrina. Kakainis tong lalaking to. Kung hindi lang siya ubod ng yaman ay hindi ko talaga siya aaksaya ng oras. Sa ganito kong to, madaming nagkakagusto sa akin pero hindi nga lang kasing yaman niya. Malakas na sabi bigla ni Katrina sa kanyang sarili. Habang nasa ospital nga naman ay pinagsilbihan ng maigi ni Teresa ang dating asawa. Inalagaan niya ito, pati na nga rin ng mga bata kaya naman hindi maiwasan na mahulog nga muli ang loob ni Bernard sa kanya. Hindi maiwasang may kumpara nga nito si Teresa sa kanyang fiancé na hindi maalaga at panay party, shopping at good time lamang ang gusto. Naputol ang agam-agam niya nang biglang pumasok ng kwartong yun si Teresa at sila Harold at Harry. Oh, gising ka na pala. Tamang-tama may dala akong pagkain. Nakangiting sabi pa nga ni Teresa sabay punta nga sa lamesa at isa-isang nilalabas ang mga pagkain dala niya. Napakunot noon naman sa pagtataka si Bernard. San galing yan? Umuwi ako sa bahay habang tulog kayo. Nagluto ko. Paliwanag nga ni Teresa. Bakit nagluto ka pa? Meron namang rasyon ng ospital at meron din namang tinda sa cafeteria. Pwede rin naman tayong magpa-deliver ng pagkain. Ani pa nga ni Bernard. Wala kasing lasang mga pagkain dito sa ospital. Sa cafeteria naman, bukod sa mahal, wala pang sustansya ang mga tinda. Paano naman kayo gagaling kaagad kung ganyan ang mga pagkain niyo, di ba? Mahabang sabi ni Teresa. Pagod ka na nga sa pagbabantay sa amin tapos nagluto ka pa. Nahihiyang sabi ni Bernard. Okay lang naman. Gusto ko namang malutuan kayo ng masarap at masustansyang pagkain. Salamat. Saad na nga lamang ni Bernard. Kinuhanan ka na nga namin ng organ tapos hindi ka pa pakakainin ng masarap? Pagbibiro pa nga ni Teresa. Natawa na nga lamang din si Bernard. Wala namang problema doon. Anak ko naman ang binigyan ko eh. E paano pala yan? Hindi ka makakauwi kagad sa Amerika. Nag-aalala lang saad pa nga ni Teresa. It's okay. Kailangan ko magpagalingan isa pa. Gusto ko ding makasama ang mga bata. At kung papayag ka sana, doon na muna kayo sa hotel ko mamalagi habang nandito ako sa Pilipinas. Lilipat ako ng unit, yung may 2 kwarto para may privacy ka pa din. At makakasama ko pa rin ang mga anak ko. Sige. Naintindihan ko naman na matagal kayong hindi nagkasama ng mga bata. Kaya magandang ideya din kung magkakasama kayo habang nasa Pilipinas ka. Salamat naman at pumayag ka. Ngumiti lamang si Teresa pero narinig pala ng mga bata ang kanilang pag-uusap. Sa hotel po tayo titira, makakasama ka po namin, tatay? Tanong pa nga ni Harold at Harry at umakyat ka nga ang mga to sa kama ni Bernard. Hinawakan ni Bernard ang pisngi ng mga anak. Oo, mga 1 buwan din kayong makakasama doon. Mag-enjoy kayo doon sa hotel ko, may magandang palaruan at swimming pool pa. Nanlaki yung mga mata ni Harold at Harry. Swimming pool po? Oo, swimming pool at playground. Nakangiting sabi nga ni Bernard. Nagtalunan sa tuwa ang mga bata at agad nga silang bumaba sa kama ni Bernard at nagpunta nga sa kama ni Henry. Nadinig mo yun? Magsiswimming tayo at maglalaro sa playground sa hotel ni tatay kaya bilisan mo nang gumaling ha. Sabi nga ni Harry at nagtawanan nga sila. Natawa si Bernard dahil kitang-kita ng maganda ang pagpapalaki sa mga bata. Maganda ang relasyon ng mga to. Naku, tama na muna yan at baka mabinat ang tatay nyo. Saway naman ni Teresa at inihanda nga nito ang isang mangkok ng sinigang nga na baboy. Nilagyan niya yon ng kanin, hinimayan din niya ng maliliit na piraso ng baboy at mga gulay at nagsimula na ngang subuan nga si Bernard. Ang sarap mo talagang magluto. Namiss ko ang sinigang mo. Nakangiting sabi pa ni Bernard. Nako, nilagyan ko talaga ng mga gulay yan at pinalambot ko ng maigi. Bida pa nga ni Teresa habang panayang subo nga sa dating asawa. Alam mo, namiss ko yung pag-aalaga mo. Namiss ko yung mga tawa mo. Pagamin nga bigla ni Bernard at bigla na nga lamang namula sa hiya si Teresa. Kumain ka na nga lang. Nang bola ka pa.
Wika nga ni Teresa pero ang totoo, nakaramdam siya ng kilig sa sinabi nito. Nang makalabas nga ng ospital, ang mag-ama ay dumiretso nga sila sa hotel ni Bernard. Hindi na nga nila kinuha ang mga damit nila mula nga sa kanilang barong-barong dahil nagpa-deliver nga si Bernard ng mga damit at laruan para sa mga bata. Pagdating nila sa hotel, ay madaming paper bags ang nakahilera nga sa sala. Tatay, ang ganda-ganda naman po pala sa hotel. Ngayon lang po kasi kami nakapasok na ganito eh. Ani pa nga ni Henry. Hindi lang yan. Nakikita niyo ba ang mga paper bags na yan? Sa inyo lahat ang mga yan pero yung mga kulay pink na paper bags para sa nanay niyo. Nakangiting sabi pa nga ni Bernard. Hawak pa nga niya ang kanyang tiyan at dahan-dahang umupo sa malambot at mamahaling sofa. Ha? Bakit pati ako meron? Gulat na tanong pa nga ni Teresa at nahihiya pa nga ito. Kinuha ni Harold ang mga pink na paper bags at iniabot sa kanya. Para sa iyo talaga ang mga yan. Para may maisuot ka sa araw-araw. At kapag alis tayo, sa tingin ko tama naman ang mga size niyan. Parang hindi ka naman masyadong nagbago simula dati. Aalis po tayo? Tanong ng mga bata. Natila excited pa nga. Oo mga anak. Magpapahinga lang siguro kami ni Henry ng ilang araw pagkatapos. Mamamasyal tayo sa mall para kayo na mismo ang makapili ng mga gusto niyong laruan at mga damit. Yay! Sigaw pa nga ng mga bata at talaga namang tuwang-tuwa nga ang mga ito. Oo nga pala, may kopya ka ba ng birth certificate ng mga bata? Tanong nga ni Bernard. Meron naman, bakit? Ililipat natin sila sa magandang paaralan. Ibibili ko din kayo ng maayos na bahay bago ako umalis. Pabalik ng Amerika. Mag-open din tayo ng account para bonbon ako makakapagpadala ng allowance ng mga bata. Nako, parang sobra-sobra naman atang mga ibinibigay mo. Nakakahiya na. Namula pa nga ang mga pisngi ni Teresa. Ano? Mga anak ko sila. Hindi sobra-sobrang ibinibigay ko. Kung tutuusin nga kulang pa yan. Dahil 10 taon akong nawala sa buhay nila. Hindi mo naman yun kasalanan eh. Pareho tayong nagdesisyon na maghiwalay. Hindi mo din naman alam na buntis ako nun, diba? Alam naman ng mga bata yan. Kaya nga lumaki silang hindi naman galit sa'yo. Wow, ang layo mo na talaga sa dati. Napaka-matured mo na ngayon. Malawak ang pangunawa at malaga. Napangiti si Teresa. Ikaw din naman. Ang laki ng pinagbago mo. E paano? Mga totoy at nene pa tayo nung kinasal tayo dati. Siguro talagang bata pa nga tayo dati at immature. Paano nga kaya kung... pasensya na wala. Napahiyang sabi na nga lamang ni Bernard. Ano yun? Wala. Naisip ko lang na paano kung nagkakilala tayo at nagpakasal tayo na mas husto ang edad at matured na tayo. Maghihiwalay din kaya tayo o mas magiging maayos pa? Napangiti si Teresa. Sa tingin ko ay bata pa lang talaga kasi tayo dati. Mababaw pa ang pangunawa natin at hindi pa tayo handang bumuo ng pamilya. Naputol naman ang kanilang pag-uusap dahil nagaya nga ang mga bata na tignan ang palaruan at swimming pool. Habang tumatagal, ang kanilang pagsasama ay nauhulog nga silang muli sa isa't isa. Hindi man lamang nila inaamin, sa isa't isa ay nararamdaman na nga lamang nila ang pagmamahalan nila. 1 buwan, simula nang maoperahan ng mag-ama, nakatakda na nga sanang umuwi ng Amerika si Bernard. Teka nga pala, pauwi ka na ba ng Amerika nitong darating na linggo? Tanong ni Teresa. Nakaramdam siya ng lungkot nang maisip na babalik na nga si Bernard sa Amerika. Nasanay na nga rin siya, nakasama ito. Natakot din siya sa magiging reaksyon ng mga bata kung malaman nga nila na babalik na nga ng Amerika ang ama nila. Nakikipaglaro ng board game si Bernard sa mga bata. Natigilan ng mga ito at nakasimangot na tumingin sa ama. Pabalik ka na po ng Amerika, tatay? Hindi. Maiksing sagot nga ni Bernard na tila ba hindi man lamang nababahala.
Ipinagpatuloy lamang nito ang pakikipaglaro sa mga anak. Paano ang kumpanya mo sa Amerika? Hindi ba't may mga kailangan kang sikusuhin? Tanong pa nga ni Teresa. Naasikaso ko naman online eh. Nakakadalo naman ako sa mga meetings online kaya wala namang problema. Casual na sabi pa nga nito. Hanggang kailan mo balak gawin to? Muling tanong ni Teresa. Bakit ba parang gusto mo na ata akong umalis ng Pilipinas? Natatawang tanong pa ni Bernard. Hindi naman sa ganun. Pero para sana may handa din natin ng mga bata. Baka umasa sila at masaktan kapag umalis ka. Paano kung hindi ko naman pala kailangan umalis? Pili yung tanong nga ni Bernard. Narinig ng mga batang kanyang sinabi. Kaya nagunahang kumalong sa kanya ang mga to. Tatay, wag ka na pong umalis. Dito ka na lang po para lagi po kaming kasama ninyo. Gusto niyo bang lagi na lang kasama ang tatay niyo? Tumangutang naman ang cute ng mga bata. Huwag kayong mag-alala dahil gusto ko din kayong kasama lagi. Aba, maraming taon din ang nawala sa atin ha. Nakangiting sabi pa ni Bernard. Ngumiti lamang si Teresa at bumaling sa kanya si Bernard. May iba ako. Gusto ko sana kitang imbitahin na mag-dinner bukas. Nakangiting sabi pa ni Bernard. Napakunot na si Teresa. Dinner? Paano mga bata? Dito lang naman tayo sa balcony magdi-dinner eh. Alam kong walang maiiwan sa mga bata. Kaya order na lamang ako ng pagkain para sa late dinner natin. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Ani nga ni Teresa pero halata namang kinikilig siya. At kinabukasan nga, maaga nilang pinatulog ang mga bata. 9:00 pa lamang ay pinahiga na nga nila sa kama ang mga to. Nagbihis naman ng formal si Bernard. Nakasuot siya ng polo na dark blue at itim na mamahaling pantalon na lalo namang nagpakisig sa kanya. Si Teresa naman ay nagsuot din ng bestidang bigay nga sa kanya ni Bernard. Itim na bestida na lagpas tuhod ang haba at sandals na may katamtamang takong naman ang suot ni Teresa. Napakaganda nga ng hakab ng damit sa katawan nito at kahit pa nga triplets ang ipinanganak niya, talaga namang maganda pa din ang hubog ng katawan niya. Nagayos din ito ng buhok at naglagay ng kaunting makeup. Bihira kasi siyang mag-makeup dahil talaga namang napakaganda niya kahit natural lamang. Marahang kumatok si Bernard sa kwarto ni Teresa. Agad naman itong binuksan at dahan-dahang lumabas. Patulog na ang mga bata, huwag kang maingay. Ani nga ni Teresa at sumenyas pa na huwag nga itong magingay. You look great. Nakangiting sabi pa ni Bernard. Napatitig ito sa dalaga at talaga namang nagandahan siya dito. Ikaw din. Ani ni Teresa. Nagpunta nga sila sa balkonahe na overlooking sa ibang mga gusali at condo units sa lugar na yun. Madilim pero madaming ilaw. May plato ng steak at bote ng mamahaling wine na nakalagay sa lamesa. Maganda ang pagkakaayos ng kanilang pagkain at inalalayan pa nga ni Bernard na maupo sa Teresa. Nagabala ka pa. Ngumiti si Bernard sa bayabot ng isang mahabang kahon na kulay pula. Ano to? Nagtatakang tanong pa nga ni Teresa. Regalo ko para sa'yo. I just want to thank you for everything. Lahat ng pag-aasikaso mo sa akin after the operation. Lahat ng ginawa mo para sa mga bata. Nang panahong wala ako. Madamdaming sabi ni Bernard. Hindi naman kailangan ng regalo. Masaya akong alagaan kayo. Yumuko si Bernard at naging balisa at napansin naman kaagad yun ni Teresa. Okay ka lang ba? Mahal pa din kita, Teresa. I guess I never stopped loving you the whole time na magkahiwalay tayo. Paghamin pa nga ni Bernard. Ano bang sinasabi mo? May fiancé ka na at magpapakasal ka na, hindi ba? Napatango nga si Bernard. Alam ko, pero nang makasama ko kayo ng mga anak ko, na-realize ko na ikaw pa din ang mahal ko. Ang totoo, hindi ko din alam ang gagawin ko. Ayoko namang saktan si Katerina. Pakasalan mo siya. Yun naman talaga ang plano niyo, di ba? Ani ni Teresa. Paano kung ikaw talaga ang mahal ko? Kailangan nating gawin ang tama. Mali na
Manakit tayo ng tao dahil lang mahal pa natin ang isa't isa. Seryosong sabi nga ni Teresa. At What? Mahal mo rin ako? Namula ang mga pisngi ni Teresa. Saka nagsalita. Oo, pero gaya ng sabi ko, hindi ako mananakit ng tao dahil lang sa nararamdaman natin. Nagkaroon na tayo ng pagkakataon dati, pero sinayang natin yun. Hanggang kaibigan na lamang ang kaya kong ibigay sa'yo. Maaari naman nating pagtulungan na palakihin ng mga bata kahit pa magkaibigan tayo, di ba? Naiintindihan kita. Nangihinayang nga na sabi ni Bernard. Sinubukan pang ibalik ni Teresa ang regalong bracelet pero tumanggi si Bernard at sinabing para sa kanya talaga yun. Tinapos na rin nila ang dinner na nagkukwentuhan ng masaya pero may panghihinayang nga sa parte ni Bernard dahil maaari ngang huli na ang lahat para sa kanila. Naging kaswal pa din ang kanilang pagsasama pero sa pagkakataong to ay may kalinawan nga sa nararamdaman nila para sa isa't isa. Pwede ba kitang isayaw? Tanong nga bigla ni Bernard. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Sayaw lang naman eh. Wala namang masama sa sayaw, di ba? Sige na nga. Nagpatugtog ng love song si Bernard gamit ang kanyang cellphone. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa bewang ni Teresa at ang dalaga naman ay humawak sa mga balikat niya. Nagsayaw sila nang marahan at inilapat ni Teresa ang kanyang ulo sa balikat ni Bernard. Ano man ang mangyari sa atin, sana ay lagi mong tatandaan na mahal kita. Madamdaming saad ni Bernard. Isang mapait na ngiti lamang ang rumehistro sa mukha ni Teresa. Mahal na mahal niya si Bernard, pero hindi niya gustong makasakit ng kapwa babae. Lumipas ang mga sandaling yun, puno ng lungkot at pagbabalik tanaw. Patapos na ang kanilang dinner date, sa balkonahe nang marinig nila ang kaluskos. Natawa na nga lamang si Teresa. Mga anak, alam naming nandyan kayo. Lumabas na nga kayo dyan at samahan niyo kami ng tatay niyo. Naiiling na nga lamang nasabi ni Teresa at isa-isang ang lumapit sa kanila, ang triplets. Akala ko ba itulog na kayo? Halakak nga ni Bernard. Hindi po kami makatulog. Gusto po naming sumama po sa dinner date nyo. Nako, parang hindi naman tayo titigilan ng mga to. Gusto niyo bang umorder ng pizza? Tanong na nga lamang ni Bernard. Opo, gusto namin. Halos sabay-sabay pa nasabi ng mga bata. Makalipas ang halos 20 minuto ay dumating na nga ang pizza at masaya silang kumain. Kinabukasan naman ay maagang nagising sila Bernard at Teresa. Meron kasing nagimbita sa kanila na magpunta sa isang birthday party. Abala silang nagayos nang biglang may mag-doorbell. Nagkatingin na naman sina Teresa at Bernard. May inaasahan ka bang bisita? Tanong nga ni Teresa. Wala. May iksing sagot naman ni Bernard pero hindi niya may paliwanag kung bakit bigla siyang kinabahan. Baka naman bellboy or maintenance. Sige, ako nang magbubukas ng pinto. Ani nga ni Teresa pero pinigilan siya ni Bernard. Wag na. Ako nang magbubukas ng pinto. Asikasuhin mo na lamang ang mga bata. Naglakad siya ng dahan-dahan papunta sa pinto. Sumilip siya sa peephole. Napakunot noo at bumuntong hininga. Nasa kabila ng pintong yun ay si Katrina. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Bernard. Anong ginagawa ko dito? Hindi naman yan ang inaasahan kong salubong mo sa akin ah. Is that how you greet your fiancé? Inis pang tanong ni Katrina. Hindi naman sa ganun, nagulat lang ako. Hindi ka kasi nagpasabi eh. Mahigit 2 buwan ka dito sa Pilipinas. Hindi pati 1 linggo ka lang dapat dito, Bernard? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Nooperahan ako. And yes, nabanggit ko nga pala sa'yo yun. Pero hindi mo naman pinansin at hindi ka man lamang nagalala kung ano bang nangyari sa akin. Puno ng sama ng loob ang bawat kataga ni Bernard. Oh, so balak mo namang ibalik sa akin ng sisi? Galit na sumbat pa nga ni Katrina. Bigla namang sumulpot si Henry sa tabi ni Bernard. Sino po siya, tatay, at bakit ka po niya inaaway? Inis na tanong nga ni Henry. Nakasimangot pa nga ito. Tatay? Sino impaktong batang to?
At bakit niya tinatawag ikaw na tatay? Galit na tanong nga ni Katrina at tumaas nga ang timbre ng boses. Napakagatlabi na nga lamang si Teresa pero nanatili nga siyang nasa sala. Kalmado lang. Hindi niya gustong magpakita kay Katrina dahil baka lumala lamang ang sitwasyon. Kahit na gusto niyang ipagtanggol ang kanyang anak. Anak ko siya. Isa sa mga anak ko. Sagot ni Bernard. What? Anong mga anak? Kailan ka pa nagkaroon ng mga anak? Galit nga na tanong ni Katrina. Nang hanapin ko si Teresa para magpapirma ng annulment, ay nalaman ko na buntis pala siya sa aming triplets. Nang maghiwalay kami, paliwanag nga ni Bernard. Wow! So happy family kayo! Gusto ko lang namang makasama ang mga anak ko. Galit na pumasok sa hotel si Katrina at doon na nga niya nakita si Teresa. Nahawak si na Harold at Harry sa kamay ng mga to. So ikaw pala si Teresa. Mga agaw ka ng fiancé. Ginugulo mo ang relasyon namin. Sigaw nga ni Katrina. Hindi totoo yan. Sa katunayan nga napirmahan ko ng annulment papers. Depensa nga sa sarili ni Teresa. Mabuti naman kung ganun. Ipapaalala ko lang sa'yo. Tapos na kayo ni Bernard. Ako na ang fiancé niya at magpapakasal na kami. Singhal pa nga muli ni Katrina. Alam ko naman. Ani na nga lamang ni Teresa. Sabayo ko nga para itago ang lungkot sa kanyang mga mata. Teka lang. Don't tell me dito kayo nakatira? Tanong pa nga ni Katrina. Mag-isa ako natutulog sa kwarto ko at magkakasama sa iisang kwarto sila Teresa at ang mga bata. Taksil ka? Hindi ako nagtaksil kahit kailan. Kahit pa nga minsan nararamdaman kong hindi mo ako mahal, hindi pa din ako nagtaksil. This is crazy. Umuwi ka lamang ng Pilipinas para sa annulment papers pero bakit ganito pang nangyari? Umuwi na tayo sa Amerika bago pa sirain ng mga tong relasyon natin. Ani ni Katrina sabay hila nga sa braso, may Bernard. Katrina, sandali lang. Hindi ko basta-basta maaaring iwan ng mga anak ko. Nahihibang ka na ba? Ayoko maging stepmother sa mga yagit na batang yan. Malditang sabi pa ni Katrina. Hindi po kami yagit! Galit na sabi pa nga ni Henry. Yagit kayo. Mga basura kayo lalong-lalo na yung nanay nyo. Hirit pa nga ni Katrina. Katrina, maghulis dili ka. Mga anak ko mga tinatawag mong yagit. So kakampihan mo pa sila? Halos pasigaw nga na tanong ni Katrina. Pakakasalan pa din naman kita. Pero kailangan mong malaman na iba ang buhay ko ngayon. May mga anak pala ako at malaking parte sila ng buhay ko. Kapag pinakasalan mo ko, kailangan mong tanggapin at pakisamahan pati ang mga anak ko. Mahabang sabi nga ni Bernard na nagtitimpi pa din sa masamang asal na pinapakita ni Katrina. No way! Ayokong makasali sa buhay natin ang mga yagit na yan. Pasigaw na namang sabi ni Katrina sabay irap sa mga bata. Hindi pwede yan, Katrina. Mga anak ko sila. Ani pa nga muli ni Bernard. Pwes, mamili ka. Ako na fiancé mo? Maganda, matalino at may pinag-aralan? O itong mga yagit na batang to at ang malanding nanay nila? Galit na tanong nga ni Katrina. Hindi na nga nakapagpigil pa ang mga bata. Pinalaki naman silang mababait at magagalang pero hindi nila kinaya ang mga masasakit na salitang ipinukol sa kanilang mahal na ina. Tumakbo si Henry at itinulak nga sa Katrina. Salbahe ka! Huwag niyo pong sabihin ng masama ang nanay ko! Umiiyak nga na sabi ng bata. Anak, wag! Sigaw naman ni Teresa. Aba, maldito kang bata ka! Sigaw muli ni Katrina. Sakay nampas ang bag ng bata at tinamaan ito sa tiyan kung saan ito inoperahan. Haray ko po, Nay! Umiiyak na sabi ni Henry. Hindi na nga rin nakapagbigil si Teresa at nilapitan ito sa Katrina, sakay tinulak sa balikat at dinuro pa. Tinanggap kong lahat ng masasakit mong sinabi. Kahit walang katotohanan ng mga yun pero wag na wag mong sasaktan ng mga anak ko. Aba, ikaw pa talagang malakas ang loob ba? Ani nga ni Katrina sabay sampal nang malakas kay Teresa at natumba sa sahig. Katrina, tama na yan! Malakas na sigaw ni Bernard. Tatay, dumudugo po ang tiyan ko!
Umiiyak nga na sabi ni Henry sabay hawak nga sa tiyan niya at nilapitan kaagad siya ng kanyang mga kapatid. Bernard, tumudugo ang tahi ni Henry. Ani nga ni Teresa sa kakinalong nga kaagad ang anak. Dalhin natin siya sa ospital. Ani ni Bernard pero hinawakan siya sa kamay ni Katrina. Bernard, sumama ka na sa akin. Pabalik ng Amerika. Bigyan mo na lamang sila ng pera pang pa-ospital. Malditang sabi pa nga ni Katrina. Are you out of your mind? Sinaktan mo ang anak ko. At ngayon gusto mong huwag ko siyang dalhin sa ospital? Malakas na sabi pa nga ni Bernard at hindi siya makapaniwala sa ginagawa ng fiancé. Uulitin ko. Mamili ka. Ako? Ang mga sungot na yan. Hindi sumagot si Bernard at binuhat na nga si Henry. Saka lumabas ng hotel para isugod sa ospital ang bata. Kasunod niya sila Teresa at ang dalawang bata. Umirap pa nga si Katrina habang nakapamewang pero sumunod din naman ito sa ospital sakay ng kanyang rental car na may driver pa. Iyak nang iyak ang triplets habang nasa biyahe sila. Kalong ni Teresa ang anak at awang-awa nga ito sa nangyari sa bata. Hinawakan ni Bernard ang kamay nito saka uminang paumanhin. I'm sorry. Hindi kayo dapat nadadamay dito. Hindi mo naman kasalanan eh. Sada nga lamang ni Teresa. Salamat sa paghintindi. Pero hindi ko mapapatawad si Katrina sa ginawa niya sa mga bata lalong-lalo na kay Henry. Hindi ko rin mapapalampas ang pagsampal niya sa'yo at ang mga masasakit na sinabi niya sa'yo. Habang nag-uusap sila, ay bigla namang dumating si Katrina. Ano ba? Iwanan mo na lamang sila ng pera pambayad ng ospital at let's go na. Maarteng sabi pa nga nito. Do you expect me to do that to my own child? Galit na tanong ni Bernard. Sus, hindi mo nga alam kung talaga bang anak mo ang mga yan eh. Enough, Katrina. Hindi na kita papayagang pagsalitaan mo pa ng masama ang mga anak ko at ang ina nila. Masyado kang madrama. Nakakairita na. Malapit na akong mainis. Kung hindi mo lang maisasalba ang nalulugi naming negosyo nako, hindi talaga kita pag-aaksaya ng oras. Nadulas na nga si Katrina sa tunay ni intensyon nito. Anong sabi mo? Napakunot noo nga si Bernard. Ha? Wala. Nalulugi ang mga negosyo nyo. Ang sabi mo, maganda ang takbo ng mga negosyo ng pamilya mo. Maganda nga, sada man ni Katrina. I can't believe it. Hindi ko man lang na-research ang tunay na status ng mga negosyo nyo. Dahil tiwala ako sa'yo. Yan lang pala ang habol mo sa akin. Naiiling na sabi nga ni Bernard. Whatever. Hindi kita pipiliin over my children. Si Teresa ang tunay kong mahal pero pareho naming ayaw makasakit. Ikaw pa din ang iniisip namin yun pala. Balak mo lang akong gamitin pang salba ng mga naluluging negosyo nyo? Tanong ni Bernard. Hindi naman fair ang mundo, Bernard. Normal lang na gamitin ka. Mahalas mo lang. At napapayag kita. I never want to see you again. Galit na sabi nga ni Bernard. I hate you. Bulalas naman ni Katrina. Saka umalis na nga ito. Naiwang naiiling na nga lamang si Bernard. Sabi ko na nga ba? May nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Parang may mali. Ani pa nga ni Bernard. Hayaan mo na. Mabuti na lamang at hindi pa kayo kasal. At nalaman mo na ang tunay niyang kulay at pakay. Yun na nga lang ang iniisip ko. Nag-uusap nga sila nang dumating na nga ang doktor na tumingin kay Henry. Dok, kamusta po ang lagay ng anak ko? Nag-aalalang tanong pa ni Teresa. Maayos na ho ba siya? Tanong muli ni Bernard. Ligtas na siya. Kinailangan lamang naming ayusin ang sugat niya. Dinisinfect na namin at re-resetahan ko na lamang siya ng painkillers kung sakaling makakaramdam pa siya ng discomfort or pain. Ingatan niyo ang sugat niya. Mabuti na lamang at ito lang ang nangyari sa kanya. Paliwanag pa nga ng doktor. Pinuntahan nila ang kanilang anak at agad itong niyakap. Patawarin mo kami anak kung nadamay ka pa sa gulong to. Ani pa nga ni Bernard. Okay lang po, Tay. Pero iiwan mo na po ba kami? Sasama ka na po ba dun po sa basalbahing babae? Naluluhat pa utal-utal pa nga nasaad nga ng bata. Pinapili niya ako kung kayo o siyang sasamahan ko.
Kinabahan ng mga bata sa nagtanong. Sino pong pinili mo, Tay? Siyempre kayong mga anak ko at ang nanay niyo ang pipiliin ko. Hinding-hindi na tayo maghihiwalay pa mga anak. Talaga po? Namimilog ang mga mata nga ni Harry at Harold sa sobrang tuwa. Oo naman anak, pero siyempre hindi tayo pwedeng tumira sa hotel. Saan po tayo titira? Tanong pa nga ni Harold. Bibili tayo ng bagong bahay. Talaga po, Tatay? Tuwang-tuwa nga si Harold. Oo, may bahay talaga akong tinitignan. Yun sana ang iiwan ko sa inyo pagbalik ko ng Amerika pero ngayong hindi na ako babalik doon. Bibilhin ko yon at doon tayo titira. Pero paano po ang kumpanya niyo sa Amerika? Kaya nga nang sabi ko, kaya ko namang paandarin ng kumpanya kahit nandito sa Pilipinas. At maaari din akong pumunta sa Amerika kahit 3 at 4 na beses kada taon. Handa kang gawin yan para sa mga bata? Tanong pa ni Teresa. Masaya akong gawin ang lahat para sa mga anak natin. At syempre sa'yo. Puro ka talaga kalokohan. Tumigil ka nga. Nakangiti pa nga rin namang sabi ni Teresa. Naiuwi din naman nila si Henry ng araw na yun. Nang makatulog na nga ang mga bata, nag-usap nga sila ng masinsinan. Teresa, gusto sana kitang makausap eh. Okay lang ba? Oo naman, ano ba yun? Patawarin mo ako sa mga nangyari Nasaktan pa tuloy kayo ng mga bata. Napagsabihan ka pa ng masasakit na salita dahil sa akin. Hindi mo naman yun kasalanan. Kahit naman ikaw ay niloko at ginamit, hindi ba? Mapapalampas ko naman ang mga panggagamit at panloloko niya. Pero hindi ko siya mapapatawad sa mga ginawa niya sa inyo. Hayaan mo na lang siya. Ani nga ni Teresa. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Ang pag-usapan na lamang natin ay ang pamilya natin. Ang mga bata. Nako, puro ka talaga kalokohan. Sad pa nga ni Teresa. Seryoso ako. Bukas puntahan na natin yung bahay na lilipatan natin. Hindi naman pwedeng dito na tayo sa hotel tumira. Gusto ko yung may malawak na lugar para makapaglaro naman ng mga anak natin. Salamat. Palagi mong sinasaalang-alang ang mga bata. Ganun naman talaga tayong mga magulang, 'di ba? Kapakanan ng mga anak natin ang unahin natin. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa amin ng mga bata. Naging emosyonal nga si Teresa. Mahal na mahal ko kayo. Madamdaming sabi ni Bernard. Kinabukasan nga ay nagtungo ang pamilya sa bago nilang bahay. Nakatayo ang malaking bahay sa San Ignacio. Isang probinsya na halos 2 oras lamang ang layo sa Kamaynilaan. Pagbaba pa nga lamang ng sasakyan, tuwang-tuwa ng mga bata. Wow, Tatay, sobrang ganda po dito. Halos sabay-sabay pa nga nasabi ng mga bata. Buti naman at nagustuhan nyo. Mas magugustuhan nyo kapag nakapasok na kayo sa loob. Ani pa nga ni Bernard, sa mga bata at bumaling naman kay Teresa. Ikaw ba? Nagustuhan mo? Oo naman. Pero bakit dito mo naisipang bumili ng bahay? Tanong ni Teresa. Tahimik kasi dito. Probinsya vibes pero mabilis lang ding magpunta ng Maynila. May mga magaganda ring paaralan sa lugar na to. Napakagandang lugar para palaki ng anak. Halika't pumasok na tayo sa loob. Pagpasok nga nila ng gate, ay bumungad nga sa kanila ang napakalawak na hardin. Mayroong swimming pool at playground. Tay, sa atin po itong swimming pool at playground. Nalaki nga sa gulat ang mga mata ni Harold. Oo anak, para sa inyong magkakapatid yan. Nakangiting sagot nga ni Bernard. Napasigaw na nga lamang ang mga bata. Hey! Ikaw ba? Are you happy? Tanong pa ni Bernard kay Teresa na nakangiti pa. Oo naman. Masaya ako kapag masaya ang mga bata. Salamat sa lahat Madamdaming sagot nito. Nagulat na nga lamang si Teresa nang biglang lumuhod si Bernard at naglabas ng singsing. Huy, anong ginagawa mo? Natatarantang tanong ni Teresa. Gusto sana kitang pakasalan. Pilyong sabi nga ni Bernard. Ha? Pero kasal pa rin tayo, di ba? Natatawang sabi ni Teresa at napakagatlabi pa nga. Oo nga pala. Di renewal of vows na lang.
Gusto kong magsimula tayo ng maayos. Gusto kong mabuo ang ating pamilya. At gusto kong may ayos ang ating pagsasama. Yan ay kung papayag ka. Madamdaming sabi ni Bernard. Oo, mahal pa rin naman kita. Isinuot ni Bernard ang singsing sa daliri ni Teresa, saka tumayo. Bakit may singsing pa? Engagement ring lang yan at bibigyan pa kita ng wedding ring. Hindi ba't fake ang singsing lamang na naibigay ko sa'yo dati? Tapos nawala pa. Ito ang singsing na deserve mo. Ito ang simbolo ng lahat ng pagmamahal ko sa'yo na never naman talagang nawala. Hindi naman kailangan ng ganito kabongga eh. Pero salamat. Niyakap ni Bernard nga si Teresa at hinagkan nga sa noo. Nakita naman sila ng mga bata at nagtakbuhan ng mga to papunta sa kanila. Nay, Tay, bakit po kayong nagkayakap? Nagtatakang tanong pa nga ni Henry katabi nga ang dalawang kapatid nito. Magpapakasal kaming muli ng nanay nyo. Kumbaga, renewal of vows. Talaga po? Tuwang-tuwa na tanong naman ni Harold. Oo anak. Ibig sabihin po ba niyan, hindi na po tayo maghihiwalay, Tay? Si Harry naman ang nagtanong. Oo anak, hanggang 60 years old kayo, makakasama niyo ako. Halakak pa nga ni Bernard at nagtalunan pa nga sa tuwang mga bata. Napayahi pa nga sila sabay yakap nga sa kanilang ama at ina. Pinuhat nga ni Bernard ang mga bata at inikot-ikot nga ang mga to. Punong-puno ang puso ni Teresa. Masaya ang mga anak niya at bumalik na nga ang lalaking pinakamamahal niya. Ano pa bang mahihiling niya? Agad nga nilang plinano ang kanilang renewal of vows. Isang simpleng salo-salo lamang at kaunti lamang ang bisita. Ang mga kaibigan at kapitbahay nila Teresa, sa dati nga nilang tirahan, inimbita nila. Masaya ang mga to para sa kanila. Ang ibang malalapit na kaibigan nila. Noong panahong wala pa nga silang mga anak, inimbitahan din nila. Madamdami ng tagpong yun, lalo na sa mga anak nila pero bigla namang dumating si Katrina nang nasa may altar na nga ang mag-asawa. Itigil ang kalokohang to! Sigaw nga ni Katrina. Anong ginagawa mo dito, Katrina? Tapos na ang lahat sa atin. Gulat na sabi naman ni Bernard. Tapos na, dahil ginulo tayo ng babaeng yan at ng mga buwisit na batang yan. Sigaw na naman ni Katrina. Natila ba nakainom pa ng alak? Mali ka, Katrina. Sinaktan mo ang mga anak ko at pati na nga rin si Teresa. At sinampal at pinagsalitaan mo ng masasakit. Isa pa, sa'yo na mismo nang galing na ginamit at niloko mo lang ako. Kung magpapakasal tayo, hindi ba't normal lang naman na ako ang tumamasa ng mga yaman mo? Sino bang kasama mo sa hirap at ginhawa? Hindi ba't ako din? Kaya dapat lang na ako din ang makinabang ng pera mo. Pero dahil sa babaeng yan at sa mga asungot na anak mo na yan, tuluyang magsasaradong mga negosyo ng pamilya ko. Mahabang sabi pa nga ni Katrina at nanlilisik sa galit ang mga mata. Umalis ka na, Katrina. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Ani pa nga ni Bernard pero biglang naglabas ng kung ano sa Katrina at ipinutok nga kay Teresa. Mabilis namang kumilos si Bernard at iniharang nga ang kanyang sarili sa asawa. Dahil doon, siya nga ang tinamaan ng bala. Agad namang nataranta si Katrina. Hindi kita dapat gaganyanin. Bakit kasi umarang ka? Nabitawan nito ang kanyang hawak at tumakbo na nga ng mabilis. Palabas ng venue. Bernard, naririnig mo ba ako? Hindi mo yan dapat ginawa. Hindi mo dapat iniharang ang sarili mo para lang mailigtas ako. Lumuluha nga na sabi ni Teresa. Ganun naman ang trabaho ng isang asawa. Ang protektahan ng kanyang asawa at mga anak. Mahinang sabi pa nga ni Bernard at saka ito nawala ng malay. Tulungan niyo ako! Dalhin natin siya sa ospital! Halos pasigaw na sabi pa nga ni Teresa habang umiiyak naman ang tatlong bata. Agad na naisugot nga sa ospital si Bernard. Nilapatan ito ng lunas at inoperahan para tanggalin ang bala na tumama nga sa likod niya. Mabuti na nga lamang at ligtas nga siya. Ayon sa doktor wala naman daw tinamaan na vital organs kaya kailangan lamang magpagaling ng sugat ni Bernard at makakauwi na nga rin ito. Nang magkamalay nga si Bernard
ay nasa hospital bed pa rin siya ng isang private room. Teresa, mahinang sabi ni Bernard, hirap pa nga itong magsalita pero hinanap ka agad ang asawa. Andito ako, mahal ko. Kamusta ang pakiramdam mo? Naluluhang tanong ni Teresa. Ayos naman ako. Masakit lang talaga ang sugat ko. Mga anak, tumawag kayo ng nurse. Gising na kamo ang tatay niyo. Ani nga ni Teresa at agad namang tumawag ng nurse ang mga bata. Sinuri ng nurse at doktor si Bernard at sinabing stable na nga ito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa iyo. Nagpupunas nga ng luha si Teresa pero ang isang kamay nito nakahawak pa din sa kamay ni Bernard. Tatay, natakot po kami po, baka mawala ka po eh. Sad pa nga nito at sumimangot at umiyak nga si Henry nang magsalita. Siyempre hindi, anak. Walang mangyayari kay tatay. Poprotektahan ko kayo ng nanay niyo kahit anong mangyari. Pero paano na yan? Hindi na tuloy ang ating renewal of vows. Mahiling pa nga nasabi ni Bernard. Ayos lang yun. Ituloy na lamang natin kapag magaling ka na. Nakangiting sabi naman ni Teresa. Hinahaplos nga nito ang pisngi ng asawa. Parang hindi ko na yata mahihintay pa ang paggaling ko. Asa na ba ang singsing? Hani pa nga ni Bernard at hinahanap ang wedding ring na binili niya para sa renewal of vows. Iniabot naman ni Henry at hari ang kahon ng singsing. Mahal na mahal kita. Sarap ng ating mga anak. Nangangako kong aalagaan at poprotektahan kita. Araw-araw akong gigising para pasayahin at mahalin ka at ang mga anak natin. Madamdaming sabi pa ni Bernard, sinuot sa daliri ni Teresa ang wedding ring. Kasunod ng engagement ring na nauna na nga niyang ibinigay dito. Mahal na mahal din kita at katulong mo ako sa pag-aalaga sa mga anak natin. Salamat sa pagmamahal mo. Umiiyak na sabi pa nga ni Teresa at isinuot nga din kay Bernard ang kapares ng kanyang wedding ring. Mahal na mahal po namin kayo, nanay, tatay. Wika nga ng mga bata. Ilang araw pang ang nanatili sa ospital si Bernard at pagkatapos noon ay pinayagan na nga rin sa wakas siyang makauwi sa kanilang bagong bahay. Patuloy pa din na hinahanap si Katrina para panagutin sa kanyang mga nagawa. Nang fully recovered na nga si Bernard, itinuloy na nga rin nila ang kanilang renewal of vows. Tuluyan na rin nanatili sa Pilipinas si Bernard. Nagbukas siya ng branch ng kanyang negosyo sa Pilipinas at ang pinakamahusay niyang empleyado ang namahala sa branch nila sa Amerika. Naging napakasaya ng kanilang pamilya. Mga bata pa nga sila nang una silang nagsama bilang mag-asawa pero dahil nga immature pa ay hindi sila naging matagumpay sa kanilang marriage. Mabuti na lamang at nagkaroon pa nga sila ng isang pagkakataon para ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Sa bandang huli, nabuo pa rin ang kanilang pamilya. Makalipas ang 2 taon, muli silang biniyayaan ng isa pang baby girl na kumumpleto nga lalo sa kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Teresa at Bernard. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles,
Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Lupaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emegoba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok,
Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.